Turo ko sa iyo ang 6 na lihim na technique sa pagbebenta na parang nakatago sa kahon ng mga bihasa. Kung maglalaan ka lang ng 15 minuto bawat araw para mag-practice at tuloy-tuloy mo itong gawin sa loob ng 1 buwan, mapapansin mong mas kampante ka ng magsalita, mas mahusay ka ng humawak ng customer, at mas magiging stable ang resulta ng benta mo. Sa totoo lang, ang marunong magsalita ng tama ay isa sa pinakamalaking kalamangan ng isang salesperson. Mag-like ka muna bago magpatuloy, baka kasi hindi mo na ito mahanap ulit. Unang linya, huwag mong itanong, interesado po ba kayo? Palitan mo ng, mas priority niyo po ba ang result, mas magandang presyo, o yung mas panatag kayo habang ginagamit ito? Dahil kapag tinanong mo ang customer kung interesado ba siya o hindi, binibigyan mo siya ng napakalaking pagkakataon para tumanggi agad. Pero kapag binigyan mo siya ng mas tiyak na pagpipilian, mas madali siyang papasok sa usapan. Ang magaling na seller ay hindi nagtatanong para tanggihan. Nagtatanong siya para gabayan ang customer. Pangalawang linya, huwag mong sabihin, napakaganda po ng product namin. Palitan mo ng, ang pinaka nagugustuhan po ng mga customer namin sa produktong ito ay, hindi madaling maniwala ang customer kapag ikaw mismo ang nagpupuri sa produkto mo. Pero mas madali silang makikinig kapag nagsasalita ka mula sa karanasan ng mga nauna nang gumamit nito. Ang pagbebenta ay hindi tungkol sa pagpapatunog na magaling ka. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa customer kung bakit may dahilan siyang magtiwala. Pangatlong linya, huwag mong itanong, ano po sa tingin ninyo? Palitan mo ng, ano po ang pinakamalaking pinag-iisipan ninyo ngayon? Presyo, resulta, o tiwala sa brand? Ang linyang ano sa tingin nyo ay magalang pakinggan, pero masyadong malawak. Kadalasan, napaka-general lang ng sagot ng customer o kaya naman ay tatahimik na lang siya. Kung gusto mong maayos ang pag-handle, kailangan mong mailabas ang totoong alinlangan niya. Kapag hindi nagsabi ng totoo ang customer, hindi ka rin makaka-close ng tama. Pang-apat na linya, huwag mong sabihin, sige po, pag-isipan nyo na lang muna. Palitan mo ng, kung hindi pa po kayo makapagdesisyon ngayon, alin po ba ang gusto nyong mas malinawan muna? Maraming sales ang sila mismo ang pumuputol sa bentahan nila gamit ang linyang ito. Magaan siyang pakinggan, pero sa totoo lang, pinapakawalan mo na ang customer. Ang magaling na seller ay hindi nanggigipit, pero marunong siyang panatilihin ang customer sa usapan ng kaunti pa para malaman kung ano talaga ang alinlangan nito. Panglimang linya, huwag mong itanong, paano po kayo magbabayad? Palitan mo ng, mauna ko na pong i-reserve para sa inyo, mas okay po ba sa inyo ang bank transfer o COD? Kapag ang customer ay halos pabor na sa pagbili, kailangan mo na siyang ihatid sa aksyon. Kapag pinatagal mo pa, mas malaki ang tsansang lumamig siya. Ang sales ay hindi lang tungkol sa magandang pagpapaliwanag. Ito rin ay tungkol sa pagdadala sa customer sa susunod na hakbang sa tamang oras. Pang-6 na linya, huwag mong itanong, may iba pa po ba kayong concern? Palitan mo ng, ang pinag-aalanganan niyo po ba ay presyo, resulta, o baka hindi pa kayo ganap na kampante para magdesisyon agad? Ang mahihinang seller ay masyadong pangkalahatan kung magtanong, kaya pangkalahatan din ang sagot ng customer. Ang magaling na seller ay tinutulungan ang customer na matawagan sa tamang pangalan ang mismong bagay na ikinababahala niya. Kapag malinaw nang nailabas ng customer ang alinlangan niya, saka mo pa lang ito maayos ng tama. Mapapansin mo na kung minsan, ang pagbebenta o hindi pagbebenta ay hindi nakasalalay sa sipag lang. Nakadepende rin ito sa kung marunong ka bang gumamit ng tamang linya sa tamang oras. Ang mahinang seller ay nagsasalita ayon sa nakasanayan. Ang magaling na seller ay nagsasalita ayon sa diskarte.